Hello, welcome sa 10 minutes summary of my dating trading journey. So today, nakalikom ako ng total of 73 trades in total. Then 44 lost, 29 win. So ang highest win ko is 266, 144, and 140. Ang lose ko naman is 156, 155, 134. So, ang starting balance ko is 100, 024. Tapos, ang final balance ko 100, 011. So, negative ako ng 12.72. And ang total win rate ko ngayon is 39 lang po talaga. Pero actually 39.72 yung win rate ko. Pero ang baba ng win rate ko, pero yung difference, yung lugi ko is $12 lang. So okay, just a summary. Meron akong isang naiwan trade pag out ko. Then pagka-check ko is may mga nakabukas pa na position. Close ko na lang kahit hindi na hit yung hindi ako napag-set ng stop loss, so medyo nag-negative siya. And hindi rin ako napag-set ng take profit. So ongoing lang siya. And medyo 10 minutes ago ko lang na-check. So, ayun. Balik tayo sa hindi ko na-discuss kahapon. May sudden spike. Ayun yung parang para sa akin kalokohan ni Bitcoin na biglang tataas, biglang bababa na sobrang laki ng movement. So, naka-encounter ako noon na 3 beses ng sudden spike kahapon ni Bitcoin. And lahat ng yon nalagyan ko ng position in opposite direction, and 3 out of 3 spike naka successful trade ako ng 3 din. So 3 out of 3. Then ngayon parang 2 sudden spike, then parang 50-50, or yung isa hindi gumana, din yung isa parang okay lang. So ayun, pagkapasok ko kanina, trinay ko sundan yung mga guidelines na ginawa ko kahapon. Nag-plot ako sa malaking nag-zoom out ako, tapos nag-plot ako ng support and resistance. Then nag-try din ako ng trend lines na support and resistance, parang kay Tory trades. Pero may nakita akong weakness doon. So trinay ko siyang ilagay habang nag-trade ako, pero hindi kaya nung may nakita akong weakness na kung saan malalaman mo lang kung once na nag-break stock, makakapag-take advantage ka lang ng break of structure niya once na paano ba? Basta yun, siguro bukas ko na i-explain. So, katagalan is tinanggal ko na din siya. Hindi ko na siya pinagpatuloy. Kasi meron siyang dalawang side. So, yung confirmation ko ng reversal, dun siya nagtatalo. So, dalawa yung confirmation ko, which is yung isa, higher high, higher low, tapos rejection muna bago mag-market shift. Yung pangalawa naman is may diretso market shift bago rejection bago confirmation. So nagtatalo doon somewhere yung trades ni Tory Trades. So kaya hindi ko siya i-apply, or malaman natin sa susunod. So ayun, kaya napadami yung trades ko ngayon kasi kahapon mid shift lang naman ako, tapos ngayon morning shift ako.
sobrang hirap lang labanan ng antok. Lalo na kapag alam mo yun, place ng position. Kapag nawawala yung position ko, kapag natalo, na yung stop loss ko, ah nagpo-position ng ako ulit basta-basta nang hindi ako nakapag-analyze, which is kahapon ganun din naman. Yun din naman talaga yung goal ko, is makagawa ng mas madaming mali para mas madaming data yung mag-gather ko sa kung ano yung gagana sa hindi. Pero this time, yesterday, ganun din naman. Positional lang ako ng position sa mga trades ko, pero kahapon, malawak yung understanding ko. Kumbaga, aware ako after ng trades ko, pwede kong ma-analyze bago ako mag-position. Ngayon kasi, since morning shift, sobrang dinadala ko ng antok. Parang, sige, position lang. Sige, na-hit yung stop loss ko. Sige, position pa. Na-hit yung sige, position pa. So, kaya siya naging 73 actually. Hindi ko yung na-expect na habang binibilang ko, sobrang dami. Ayun. Pero, ayun, lifesaver yung last trade ko with Bitcoin. Bitcoin yan eh. Naka-accumulate ako ng 266 in one trade lang, in one position. So, ayun, parang as far as I know, 6 minutes na ako overtime. 6 minutes lang naman, hindi ko naman pina-file yun. 6 minutes ako overtime para mag-position lang ng mga last trade ko. And as far as I know, yung Bitcoin talaga yung parang snipe entry ko bago ako mag-out talaga. And ayun, na-hit niya yung stop loss ko. And actually, talagang nagulat lang ako pag nag-review ako. So far, yun lang. Meron pa akong 2 minutes and 30 seconds. Ay, yun nga pala. Bali, as far as I know, gusto ko mag-stick muna sa ganitong experience. Kaso lang, ang problema lang dito, kaya ko siya, alam mo yung higher high bago mag market shift, kaya ko siya take profit dun sa mismong tip once na nagawa na siya ng consolidation or bago siya bumaba, nakakapag take profit na ako. So ayun yung advantage nung ginagawa ko strategy. Pero kasi more on talagang focus ako, wala din naman akong customer noon, kaya talagang bawat baba taas nung run is talagang naka-focus ako. Ang advantage nito, yun nga, matitake profit ko sa full potential, sa pinaka-peak. Pero ang disadvantage naman nito, sa swing trading, hindi ka, since hours yung pinag-uusapan, hindi ka pwedeng tumutok na lang sumabay dun sa trend, sa run within the trend. Siguro sa tingin ko mag-replace lang ako ng mga once na swing trading na, trade lang ako based on the trend, not on the run, since higher time frame yun. So yun, basically yung strategy ko is more on price action. Then hindi ko alam, sniper entry. Pero liquidity, support and resistance, trend line, price action, yun lang yung kino-consider ko sa mga trade ko. The rest, walang moving average, walang other indicators. Tomorrow is September 11th. And tomorrow nga pala, But you know what? next trade ko mga 4 days. 4 days na after nito, since pupunta ako Malaysia bukas para makapag It's in the Bible. work permit. Adios!